welcome back again to my channel. This is one of the likes for this video day. I-share ko sa inyo ang kaibahan ng buhay ko noon na nasa Pinas ako at ngayong nagtrabaho na ako dito sa Hong Kong. So, nag-apply pala ako nung panahon ni COVID. Nung panahon, stress ang mga tao kung saan, kasi ang daming naapektuhan ng mga trabaho. Lahat talaga nag-stop that time, 2020, di ba? So, ang isa na kami doon. Yung asawa ko nawala ng trabaho. Ako that time, January pa lang, nakalib na ako. Then pagka March, nag-lockdown. So lahat walang trabaho that time. Then yung asawa ko tinanggal siya kasi nag-positive siya. Pero hindi COVID. Nag-positive siya. So, ang lola nyo, super paranoid. Kasi manganganak ako Diyos ko. That time, 3 months pa lang ang tiyan ko. Nung nag-live ako, January, 3 months ang aking tiyan. Then, March nag-lockdown. So, naiinis ako. Sabi ko, paano na kami nito? Alam mo yun, wala ka namang matakbuhan. Saan ka hihingi? Lahat naman tayo apektado. So, nangyari nga nakapanghingi nga kami doon sa probinsya. Sabi ko, for the first time. Kasi, alam nyo na sa probinsya, pag nasa Maynila ka, obligado ka talaga na ikaw ang magpadala sa probinsya. Pero that time, nakahingi kami ng rescue doon. Na yung tito ko yung nagbigay sa akin ng 1.5 ata. Then lahat kami, yung tita ko sa Bulacan, tito, nagbigay sila dito sa amin. Sabi ko, for the first time, sabi kong ganyan. Then ako that time, super stress ako, paranoid, praning ako Alam nyo yun, praning ako. So, yung nararamdaman ko na lahat ng mga kasipit-sipitan ko na nadudukot ko na, alam nyo yun, ikaw babae, pag babae ka kasi, ikaw yung nagpaplano paano mag-budget ng pera at wala namang babudgetin, mapapraning ka talaga. Din yung asawa mo, chill lang. Alam mo yun, hindi rin siya nagpapanik. Ikaw, todo panik ka na, nag-uusap kayo. Sus, problema na nga, problemahin mo pa. Ganun ang katwiran niya. Ako, iniisip ko pa, di ba, ang panganganak ay sabi nga, nasa kabila mong kamay, kabila mong paa ay nasa hukay. Yun ang iniisip ko. Sus, Ginoo ko. Naabutan pa nga ako manganak sa bahay. Doon ako nanganak. Tatlong balik kami ng clinic. Kasi ang sign ko nung panganay ko ay magkaiba. Yung sa panganay ko, ang sign ko noon na manganganak ako, dinugo ako. Isang patak lang sa panty ko na dugo. Yun naramdaman ko na manganganak na ako. Mga undat day lang din kasi madaling araw ko siya nakita din pagka gabi na. Buong araw din. Gabi ng 8:00 ng gabi ba yun? Nakalimutan ko na yun sa panganay ko. Nanganak ako on that day. Pero itong pangalawa ko 21 pa lang, ang daming dugo. As in, para kang nire-regla. Kaya natatakot ako, napaparaning ako. Pumunta kami ng clinic noon. Ang hirap pa makalabas kailangan mo pang sunduin ng ambulance kasi yung sityo namin may bantay, hindi ka pwede magkalat-kalat, hindi ka pwede basta-basta makalabas ng bahay kasi super strict talaga sa sityo namin. Ang gusto ng mga nagbabantay doon sa gate ng sityo namin, walang makakalabas, walang makakapanghawa ng COVID. So, ako, kailangan mo pang tumawag ng ambulance para sunduin ka. So, nakatatlo. Unang punta, ayun nga, pinapa-ultrasound pa ako kasi malayo pa daw, wala pang 3 cm, wala pa. So, kinabukasan, ang dami kasing dugo natataranta ako kasi baka mapaano na ako kasi hindi naman ganun yung sa panganay ko. Then nung pangalawang punta namin, hindi din ako i-admit kasi wala pa ding 3 cm. Hindi pa ako i-admit. Anong oras na yun? 8:00 ng gabi kami pumunta. Anong oras na yun? Hindi sila nag-a-admit hanggat hindi nag 3 cm ang yung sinusundot.
So, bumalik kami. Pagbalik lang ng bahay, day, then, mga 9:30 kami nakarating ng bahay, then, pagka 12:00, 1:00, ayun, panay na siya ay, 'di ba pagka-uwi namin ng bahay naiinis na ako, sobrang sakit na, tapos wala pa din, wala pang 3 cm, sabi kong ganyan, then higa, hindi na ako mapakali nung humilata na ako ng ganyan. Then pag yung parang naiihi ako, then pagtayo ko, pagpunta ko doon sa CR, ayun may pumutok. So yun na yung panubigan ko na pala. So tumakbo na naman yung ano ko, yung asawa ko papunta ng barangay para makakuha ng ambulance. So hanggat hindi pa dumarating, wala na, lumabas na ayun na eh. Umano na yung panubigan ko, so susunod na talaga yung bata. Ang laki-laki ng anak ko, day. 3.8 day, kilo, almost 4 kilo, day. So, ako lang mag-isa sa bahay, nag-iiyak na ako, Papa! Sabi ko ganyan, Papa! Sabi ko ganyan. Wala na. Nung dumating yung asawa ko at yung ambulance dumating, wala na, nakalabas na yung ulo, din natakot na yung asawa ko, day, kasi yung ulo ng bata nakalabas na. Kumbaga, kung matatagalan na nakaganon siya sa liig niya yung ano ko, yung puwerta ko, masasakal siya din yung ano niya, yung pusod nakapulupot sa liig. So, may chance na maano siya, maganyan, matigok, masakal, maganyan. So, ang ginawa ng asawa ko, nataranta na din yung asawa ko, siya yung naghila day ng anak ko, din ako tinuloy ko na lang pag-iri. Ayun, nakalabas day din. Ayun, nauna pala siya dumating sa ambulance, yung ambulance susunod pa lang. So, wala pang ambulance that time, so lumabas siya ulit. Hindi niya alam kung sino ang papahawakin sa bata, kung saan ilalapag, hindi umiiyak, day. Super taranta na naman ako, day. Din yung mga kapitbahay namin, day, linggo kasi that time, so mga lasing. Then, tulog na, syempre, di ba? Tulog na. So, ang ginawa, day, na, ewan ko, yung kapitbahay namin may bakla doon, si Raymond, shout out. Siya yung nahanap ng asawa ko, siya yung parang nagbusisi ba, so tinawag siya ng asawa ko na hawakan mo na yung bata kasi papamadaliin niya yung ambulance kasi wala pa. So alam mo, grabe talaga yung experience na yun that time, no. Ang bakla yung naghawak ng anak ko, na pinupukpok niya yung, sabi ko, pukpukin mo yung puwit kasi kailangan, di ba, umiyak, dapat umiyak, yun yung pagkakatanda ko, dapat umiyak yung bata. Pag lumabas, hindi siya umiiyak, dahil sus, Ginoo. Dapat pala pinagalitan kami ng kumadrona, dapat pala pinunasan yung mukha ng bata kasi may mga parang supot yung bata eh. So, natakpan siya ng ganyan. So, yung parang silupin, napasok sa ilong niya. So, binantayan nga yun day nung nandun na kami sa lying-in. Kasi, nasinghot nga niya yung ano, kasi, gumaganon-ganon siya, pinabantayan siya sa asawa ko ng buong magdamag. Kasi, hinigop eh, may something na hinigop yung something na nahisinghot nga niya. Yun pala, pinagalitan kami. Then, nakakatawa, day, di ba yung bakla yung nagpupukpok doon sa puwet ng ano ko. Alam mo, day, nung pagkatapos ko na, pagkalabas ko na doon sa lying-in kinabukasan, na-realize ko, sabi ko, patinakpan mo ba yung ano ko pa nung umalis ka pa? Ang dami nang pumunta. Kasi ang nagtumulong magbuhat sa akin, naka second floor kasi kami nangungupahan eh. Kailangan dumaan ng hagdan pababa. So, hindi na ako makatayo that time. Nilagay na ako sa, ano yung, para bayungan, ano ba tawag doon? Higaan na para bitbitin, 4 ang magtutulungan. So, ang tumulong sa amin, mga lasing, yung asawa ko, yung tito ko, asawa ng tita ko, din yung dalawa naming kapitbahay, mga lasing yung sila, day. Din si Kuya Santi nga nun, yung yung nag-post sa akin na mag-abroad ako. Yung si Kuya Jinboy, asawa ng kapatid niya, si Kuya Santi, ayan.
yung tumulong nagalit kasi yung pinuntahan namin na lying-in, hindi ako nagpa-check up doon, wala akong record doon. So, alauna na, kaya nagalit sa akin, wala man lang ako record sa kanila din doon daw ako dinala. So, yung gamit namin day, iniwan na namin doon sa Dimasin, doon sa una naming, kung saan talaga ako dapat manganak. So, nagalit yung kapitbahay namin doon, pinagalitan daw niya doon, yung mga anak na yung tao, hindi nyo pa inadmit. Galit. Nagalit. So, nung pagkatapos ko nga day pagkatapos kong nakalabas na ako, sabi ko, hiyang-hiya ako, grabe, kasi yung, kung ano yung itsura ng pagkabuhugot ng asawa ko doon sa bata, hindi man lang tinakpan. So, kitang-kita nila nung doon na pala. Kaya pala yung tito ko, nung doon na kami sa hagdan, may something niya, pinulupot niya sa akin yung kumot. So, yun pala siguro, nakabuyang-yang lang yung ano ko doon. Alam mo, hindi ko na naisip yung hiya Wala nang hiya Kasi nag-alala na ako sa anak ko that time. So, kaya pagkatapos nun day, pare-pareha kami, walang trabaho. So, napraning na ako, Diyos ko. Kaya naisipan ko mag-abroad. Ayan. Lagi mainit yung ulo ko, naiinis ako sa asawa ko, lagi ko hinahamon ng hiwalayan yung asawa ko. Lagi kami nag-aaway, mainit ang ulo ko kasi nga, bakit siya relax na relax lang, ako stress na stress kung paano kami mabubuhay sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, kasi ang pandemic that time, di ba, hindi alam kung kailan hihinto. Pinipersa ko siyang mag-apply sa CDO, kaso hindi rin kinaya. Nag-positive ulit, lalong nahirapan mag-apply. Nagastusan pa lalo. Diyos ko. Then nakakuha kami doon sa sa yung bigay ng gobyerno. 2 kami. Para sa buntis at sa nag-work, 'di ba? So binalik yung isa kasi may nabasa kaming post na dapat isa lang kung mag-double daw ang bigay sa inyo sa uli daw. So sinauli ng asawa ko, kay takot yung asawa ko makulong. So ang dami namang double-double pa kang kinuha. Oo, 5 yun sila na magkasabay, siya lang ang nagsauli. Double-double din yung nakuha. Takot din ako, sabi niya, hindi naman ikaw mama ang makulong, ako naman, sabi niya ganyan. So pinayagan ko kasi ako yung kinokonsensya. So, nung napunta ako sa Hong Kong day, ang laking luwang, ang laki ng pinagkaiba. So, nung nandito na ako sa Hong Kong day, ay ayun na nga, magkakaroon ng chance na matutupad ang pangarap nating bahay at magkakaroon ng chance na makakaipon para mapaaral yung mga bata. So, ayan na nga. Sa unang kontrata ko, na-reach ko naman ang goal ko na 300. Yun, talagang higpit ng sinturon talaga, day. Grabe. So, ang lola ko, bumabanat, bumebelo, manghiram ng pera. Sabi ko, hindi muna kasi malapit na ako maindo. Kailangan kong ma-reach yung goal ko na 300. So, sabi ko, Lola, intindihin niyo muna ako kasi ang Hong Kong, hindi rin ako confident na ire-renew ako that time, di ba? Hindi ko rin talaga alam na marirenew ako. So, siniguro ko muna na makaipon ako ng 300. Worth 300 each KD. So, hindi lugi. Kung halimbawa man hindi ako pala rin ulit, kung hindi ako ni-renew, makakabili na ako ng kahit maliit lang na lupa. Diba? So, ngayon day, ang daming nagbago kasi that time na nasa Pinas ako, yung asawa ko, diba, chillax lang. Wala, kumbaga, hindi ko talaga nakikita sa kanya yung mga plano sa buhay, sa pamilya. So, ngayon, inaano ko siya, tinuturuan ko siya na magpursigilin sa buhay. So, nung nakaraan, nanghihingi siya sa akin ng pampuhunan. Gusto niya magtinda ng gasolina. Before kasi na mag-pandemic, nag-try na yan siya magnegosyo-negosyo ng tuyo. So,
palpak kasi mabilis siya maaya ng barkada. So yung kapiranggot nakita niya, pag niyaya siya ng mga katrabaho niya na mag-rides, ayun hindi mo mapigilan. O hala, sige. Tapos sabi ko nung the end, asan na yung puhunan mo, asan na yung kita mo? Binalik sa akin 500 day. 'Di ba? So that time na nanghingi siya sa akin, mapahingi ako ng puhunan, magtinda ako ng gasolina. So sabi ko, ang akin ay ang goal ko noon that time ay 300. Ang akin papa, ang laki ng obligasyon ko, bahay ang atin, lupa at bahay ang akin. So ikaw kung gusto mo talaga yan, gagawan mo ng paraan yan, hindi mo kailangan humingi sa akin, sabi kong ganyan. Mangutang ka, sabi kong ganun. Kasi kung ihihingiin mo sa akin yan, malugi man sa hindi, okay lang sa'yo kasi hindi naman galing sa'yo. 'Di ba? Pag ikaw nangutang dyan, pangalan mo ang nakataya, magpupursige ka talaga para mabawi mo yung puhunan, makabayad ka sa inutangan mo. So nagulat ako dahil hindi na siya nag-chat sa akin. Kasi bungangaan ko lang siya. Nagulat na lang ako na, ayun na, nung umuwi ako, nagtinda pala, tinuloy pala talaga niya yun. Then, ayun na nga, ang sabi niya nung una ay kahit tagtatatlong container lang, then, yung ikot-ikot lang niya. Then ngayon, nagiging 6 na. 6 na container yung pinapaikot-ikot niya. So, natutuwa naman ako, nakikita ko yung pagbabago sa kanya na nagkakaroon na rin siya ng, kumbaga, gumagawa din siya ng diskarte niya kahit habang nag-aalaga ng mga anak namin. Then, nito nga, nag-request na naman siya ng, ng freezer. So, ang freezer is around 26 pag bumili. So, nagdadalawang isip nga din ako kasi ang, ang business niya is yelo lang. May susuplayan lang siya na bar. Gagawa siya ng yelo din, may susuplayan siya na bar. So, nagdadalawang isip ako kasi ang kuryente, malakas ang kuryente doon. Then, ang yelo, kapiranggot lang naman yung kita. So, katagalan, inano ko pa din yung sarili ko kasi sabi ko maganda nga to kasi nag-iisip siya paano kumita. So, sabi ko, hindi ko yun binigay dahil utang yun. Utang niya sa akin kasi sabi niya kung hindi daw ako magbibigay, hindi ako magpapautang, uutang siya sa card kung saan may savings din siya doon. So, may tubo din yun. So, hindi ako pumayag muna noon, una, din hanggang nakumbinsi nga ako na-realize ko na mas maganda nga yun kasi at least natututo siya, dumidiskarte siya, paano kumita din siya ng pera. So, sabi ko, utang to, hindi to bigay. Ibabawas ko to sa monthly allowance nyo. So, ayun nga, 2,000 ang bawas ko. Binigyan ko siya ng 30 in 1 year niya babayaran. So, sabi ko, pupursigihin mo yan kasi hindi yan libre. Ganon ang ginawa ko sa kanya. So, laking tuwa ko kasi natututo yung asawa ko. Yan ang naging dulot sa amin nung paglayo ko, paghungkong ko. Yan, natutuwa ako kasi may pagbabago sa kanya, natututo siya. 'Di ba? Habang siya ang nag-aalaga ng mga anak ko at sa biyanan ko, napakaswerte ko din sa biyanan ko kay sobrang bait. Andun yung panatag ang loob mo, nandun yung mga anak mo sa kanya. So, nung nandito na ako sa Hong Kong, so 'di ba, may 300 na tayo, then nadadagdagan pa at ngayon bago ma-end ang kontrata ko, may goal na naman tayo na ipon. So, ang strategy ko ngayon, kasi nung nakaraan nga, nung hawak ko lang yung pera, after ko sa bakasyon, hinahawakan ko lang yung pera, kasi nagagastos ko dahil, so binago ko na ngayon. Diretso na, allowance na lang yung ititira ko sa sarili ko. Then, diretso na sa kailangan padalhan, bayaran, at hulog na sa savings. Ganun na ang ginawa ko para safe talaga yung pera. Kasi pag hawak mo lang yung pera dahil natutukso ako, Diyos ko, ang dami ko nang nasayang na pera. Kumbaga, hindi naman kailangan na bibili ko. Tulad ng shoes, ayan.
super excited ako sa shoes ko, pero ngayon, alam mo bakit ko 'to binili? Puwede naman ako mag-ukay, 400 kasi day. So, parang hindi ako gano'n ako day 'pag nabili, hindi talaga ako masaya 'pag brand new yung binili ko. Gusto ko talaga yung mga second hand. Gano'n ako, ewan ko ba sa sarili ko. Naiinis ako nga sa sarili ko, eh. Sabi ko nung una, 'di ba, hindi naman 'to galing sa sahod ko, galing naman 'to sa ampaw. So, baka maging masaya ako. Ngayon, pinagsisihan ko, bakit ko pa 'to binili, ipon ko na sana 'to. Yun yung ano ko sa sarili ko. So, ayun lamang for today's video day. Yan ang pagkakaiba ng buhay ko noon at buhay ko noon. So, 'di ba, dito sa Hong Kong hindi ako lagi nag-iisip paano mag-budget. May extra na lagi tayong pera. So, dapat tamang diskarte sa paghawak ng pera at kung may time na lumiligwas ka na, gawa ka ng paraan na maibalik, maituwid ulit. O, 'di ba? Ako kaya ginawa ko, ayun, allowance ko na lang yung aking tinitira, then hulog na sa savings at mga babayaran. Yan. So, ayun lang for this video, day. Don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.